Sa pagsilay ng matanda sa kinaroroonan ni Tiniente Gimo, agad din naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Paglapit nito, buong puwersa naman itong umatake na parabang isang mortal niyang kaaway ang kanyang katunggali. Dahil sa ginawa ng matanda, kung kaya't wala na ding pagpipilian si Tiniente Gimo, kundi ang lumaban. Sa pag-umpisa ng kanilang duelo, nanatiling kalmado lang naman itong si Tadag habang pinagmamasdan ang iilan nitong mga kasama. Inabisuhan din niya yung huwag gumawa ng bagay na hindi niya magugustuhan upang hindi na mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa dalawa, hindi niya maipagkakaila ang animoy paghihirap ng matanda na mapantaya ng bilis at lakas ni Tiniente Gimo. Inaasahan na niya ang bagay na yon, lalo pat matanda na ito, kahit yun man ay gabunan sa kanilang angkan. Maaari ding nanghina ng husto ang matanda dahil sa pagnanais nitong ibalik ang kanyang katawan sa normal nitong estado. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tadag nang masipat niya ang matandang bumagsak sa lupa. Kitang-kita niya kung papaano yun inundaya ng saksak ni Tiniente Gimo na parabang hangad nitong patayin ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, inabisuhan naman niya ang dalawa na tumigil, subalit hindi niya pa rin ito naawat. Maya-maya pa, nang bumagsak na naman ang matanda, nasipat ni Tadag na pupugutan na ito ng ulo ni Tiniente Gimo, kung kaya't siya na mismo ang umawat sa dalawa. Bago pa man lumapat ang matatalas nitong kuko sa leeg ng matanda, agad naman niya yung hinawakan habang nagwiwika ito ng, "Itigil mo na to, Gimo! Hindi tong paraan para pumabor sa iyo ang sitwasyon. Nakikita mo ba ngayon ang sarili mo? Dating pinuno ng angkan yung pinapatay mo. Alam kong minsan mo na din siyang tiningala. Maghunos dili ka. May paraan pa para tayo'y magkaayos." Nang marinig naman ito ni Tiniente Gimo, tila bang hindi na nito napigilan ang kanyang sarili na sugurin si Tadag. Pagsilay ni Tadag na siya naman ang kinakalaban ng nilalang na yon, napilitan na siyang gamitin ang kanyang latigo. Sa unang pagkakataon, hinataw niya ng latigo si Tiniente Gimo sa katawan. Paglapat ng dulo ng latigo, kitang-kita nila ang pamimilipit sa sakit nito habang dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Dahil sa ginawa ni Tadag, kung kaya't doon na nga tumulong ang iilan nitong mga kasamang nagmamasid. Pagsipat naman ni Manong Kamat na papasunggab na ang mga nilalang na yun kay Tadag, dali-dali naman niya yung pinigilan sa pamamagitan ng pagpapako sa katawan ng mga ito gamit ang mga buhay na salita. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi yun umeepekto sa mga kasamahan ni Tiniente Gimo, napilitan na siyang gumamit ng dahas. Walang pag-aalangan niya noong pinunot ang kanyang punyal at mabilis ang pinagsasaksak ang iilan sa mga ito. Ang mga aswang na napuruhan noon ni Manong Kamat agad din namang nawala ng buhay dahil sa dami ng mga baong sumpa ng kanyang punyal. Bagaman hindi niya ninais na mangyari ang bagay na yon, wala siyang pagpipilian sapagkat nagawa na niya ito. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanyang isipan, may uwi ng buhay si Tadag kasama ang dating pinuno ng angkan nila Tiniente Gimo. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, dalawa na sa pangkat ni Tiniente Gimo ang binawian ng buhay. Inaasahan na din nila Tadag na wala ng puwang sa kanila ang pag-uusap, lalo pat may napaslang na sa kabilang panig. Dahil dito, ang tanging nagawa na lamang niya, ipaubaya sa tadhana ang mga susunod na pangyayari. Ano man ang mangyari sa pagitan ng kanilang grupo, taas noo si Tadag na nanindigan na wala siya doong pagsisisihan. Naniniwala siya, hindi mangyayari ang bagay na yon kung hindi ginawa ni Tiniente Gimo ang pagpatay sa mga kaibigan nila.
Makalipas pa ang ilang minuto, halos hindi na nga makatayo si Teniente Gimo sa kinaroroonan nito. Paika-ika na din yun sa paglalakad at unti-unti na yung nanunumbalik sa kanyang orihinal na anyo. Yung matanda naman, nananatili pa rin sa malaaso nitong kaanyuan, indikasyon na meron pa yung sapat na lakas para lumaban. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng lakas para sumugod, agad naman itong sinunggaban si Teniente Gimo. Nagbuno silang dalawa hanggang sa marating na nila ang gitnang parte ng kakahuyan. Bagaman marami na silang galos na natamo sa katawan, patuloy pa ring nakikipaglaban ng matanda. Hindi nito alintana ang kanyang pinsala sa kadahilan ng nangingibabaw pa rin sa kanyang katauhan ang galit niya sa nilalang na yon. Halos isuka na ng matandang yun si Teniente Gimo at ang pamilyang kinabilangan nito. Hindi kasi nito matanggap na ang nilisan niyang pamilya ay pinamumunuan ng isang traidor. Wala kang karapatang mamuno sa angkan, Gimo. Isa kang kahihiyan sa ating lahi. Hindi mo man lang pinahalagahan ng paninindigan ng ating mga ninuno. Wika ng matanda habang pilit nitong pinapatay si Teniente Gimo sa pamamagitan ng pagbigti nito gamit ang kanyang braso. Matapos naman yung marinig ni Gimo, buong puwersa naman itong iwinaksi ang bisig ng matanda. Paglayo nito, nag-angil lang naman yon habang sumasagot dito ng, "Ginawa ko yun alang-alang kay Tadag. Nagpapahina sa kanya mga kaibigan niya. Paano kung may sasakatuparan ng pangarap ko, gayong mahina nagtatanga ng mutya ng kaptan?" Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilis nitong pagsunggab sa matanda. Subalit hindi pa man nakakalapit itong si Teniente Gimo, bigla naman siyang hinarangan ni Tadag sa pamamagitan ng hawak-hawak nitong latigo. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't napilitan nitong mapahinto. Bagaman wala pang ginagawa si Tadag, hindi maipagkakaila ni Teniente Gimo ang labis nitong pagkagalit sa kanya. Maya-maya pa, agad namang napaatras itong si Teniente Gimo nang marinig niya ang mga babala ni Tadag. "Tama na. Huwag mong sagarin ang pasensya ko sa iyo, Gimo. Kaibigan kita, subalit sa oras na hindi ko namatim ang iyong ginagawa, kaya kitang patayin na para bang hindi tayo magkakilala." Seryosong wika dito ni Tadag. Nang marinig naman ni Teniente Gimo ang sinabi nito, ngumisilang naman yon habang mabilisan siyang sinusunggaban. Subalit, bago pa man yun makalapit sa kanyang kinaroroonan, nagawa na itong masalag ng matanda na siyang naging sanhi upang tumilapo ng mga ito sa dulong parte ng kakahuyan. Dahil sa mga nangyari, hindi na gaanong nasipat pa ni Tadag ang duelo ng mga ito. Sa pagdating niya sa lugar, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang matandang tangan-tangan na ni Teniente Gimo. Nagmamadali yung tumatakbo papalayo sa kanya. Ngunit bago pa man yun mawala sa kanyang paningin, bigla naman itong natigilan nang puluputan ito ng kadena na tanga ng kaptan. Sinubukan pang kumawala ni Teniente Gimo pero ang kaluluwa niya na mismo ang hinuhugot ng tanikala. Hindi naglaon, kumalas sa katawan nito ang kanyang kaluluwa kung saan agad din naman yung nasunog. Sa pagbagsak ng katawan nito sa lupa, kitang-kita ni Tadag na dilat pa ang mga mata nito, indikasyon ng biglaan nitong pagkamatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, nasipat niya ang matanda na nag-aagaw buhay. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya yung hinawakan habang mahinahong tinatanong. Nang mapagtanto niyang may sapat pa yun na lakas para lumaban, sinubukan niya yung iligtas sa pamamagitan ng paglunas dito ng mga buhay na karunungan. Ngunit dahil sa purong kanan na kaalaman ni Tadag,
kung kaya't hindi ito gaanong tinatanggap ng katawan ng matanda. Huwag ka nang magsayang ng lakas, iho. Kung ito na ang oras ko, sino pa ba tayo para pigilan ito? Payo ko sa iyo, ilalanin mo ng husto ang mga nilalang na pagkakatiwalaan mo. Ang mga traidor, nasa paligid lang. Ang inggit naghihintay lang. Magpakatatag ka at naway gabayan ka ng diwata sa iyong mga pagpapasya. Wika ng matanda habang unti-unting namumuti ang kanyang mga mata. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung binuwian ng buhay. Dahil sa pangyayari, napilitan na ding magsitakas ang mga natitirang kasama ni Tiniente Gimo para iligtas ang kanilang mga sarili. Hindi naman ito pinahintulutan ni Manong Kamat sa kadahilanang nasisiguro niyang magbubunga lamang ng puot ang mga dinadala nitong paghihigante. Naniniwala din siyang hindi matatapos ang kanilang sigalot hanggat walang nananalo sa digmaan. Makalipas pa ang ilang minuto, nalipol na ng matandang albularyo ang lahat ng aswang. Karamihan dito lasog-lasog ang katawan, gawa ng nagpumilit yun pumasok sa mga maliliit na siwang ng kakahuyan. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang ubos na ang mga kalaban nila, agad naman silang naglakad pabalik sa tahanan ni Tadag. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Kahit labag sa loob ni Tadag ang pagpatay sa grupo ni Tiniente Gimo, wala siyang pagpipilian dahil sa biktima rin ng pangkat nito ang dalawa niyang tauhan. Ano na ang gagawin mo ngayon, Tadag? Papaano kung may pumunta dito na kalahi nila Gimo? Ilalahad mo ba sa kanila ang totoo? O susubukan mong pagtakpa ng mga nangyari? Seryosong tanong ni Manong Kamat sa kanya. Bahala na, Manong Kamat. Nakadepende ang lahat sa kanila. Tsaka isa pa, balita ko merong pinatay na pamilya itong si Gimo sa Dueñas. Palagay ko, mas mainam na pinatay na natin siya bago pa man siya magdulot ng karagdagang kalbaryo sa kanyang pinagmulang baryo. Sagot naman dito ni Tadag. Dagdag pa nito na ang pagkamatay ni Gimo ay paniguradong kakalat sa baryo nito. Bukod kasi sa kilalayong aswang, magiging isang misteryo din sa mga taong naninirahan doon ang biglaan na lamang nitong pagkawala. Naniniwala din si Tadag na sa pagkamatay nito tuluyan ng malalagay sa tahimik ang mga kaluluwang hindi pa nakakakamit ng hustisya sa kanilang pagkamatay. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa bahay ni Tadag. Pag-upo nila Tadag sa gilid ng bahay, agad naman niyang tinawag ang iilang mga laman lupa upang magdala ng kanyang mensahe patungo sa tahanan ng mga tauhan niya. Medyo kampante na siya noong tawagin ng mga ito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na wala ng traidor at banta sa kanilang grupo. Nasisiguro din ni Tadag, kakailanganin niya ang tulong ng mga ito, gawa ng palapit na ng palapit ang banta ng mga wakwak. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang pinag-usapan kundi ang pagkamatay ng pangkat ni Tiniente Gimo. Inaasahan na ni Tadag na walang makakatuklas sa bangkay ng mga ito, gawa ng habang nasa kasagsagan noon ng kanilang paglalaban, ramdam niya ang paglapit ng mga balbal sa kanilang kinaroroonan. Batid niya ding gutom na gutom ang mga ito, kung kaya't nasisiguro niyang walang matitira sa bangkay nila Tiniente Gimo kahit ang kanilang mga buto. Kinahapunan ng araw ng Biyernes, medyo nakaluwag-luwag na nga kahit papaano ang pangkat ni Tadag. Bagaman idinadaos pa rin ang lamay ng kanilang mga kaibigan, naging kalmado naman sila sa kadahilanang nabigyan na ng hustisya ang pagkawala nito.
Habang abala sila sa pagmamasid ng kanilang mga itinanim, meron silang napansing kakaibang puno ng kakao na bigla na lamang tumubo. Labis-labis ang pagtataka doon ng mga tauhan ni Tadag, lalo pat hindi yun nakahanay sa mga pananim nilang pinapalaki. Sa paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman nilang naramdaman ang animoy kakaibang bakas ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa pangyayari, minabuti nilang papuntahin roon si Tadag upang malaman kung para saan ang puno ng kakao na kanilang nasilayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagsilay ni Tadag sa tanim na yon, bigla naman siyang nagtaka, gawa ng papaanong tumubo ang isang punong matatagpuan lamang sa mundo ng mga engkanto sa lugar nila. Paghawak niya sa dahon nito, ramdam na ramdam niya ang animoy kakaibang presensya na kumukontrol sa bawat tangkay ng puno. Nang magpasya siyang bunutin ng bagay na yon, bigla naman siyang pinigilan ni Manong Kamat na kasalukuyang tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Huwag mong gagalawin ang punong yan, Tadag. Kapag ginawa mo yan, lahat ng mga kaibigan mo sa lupang ito mamamatay. Kabilang kami dyan. Maaaring isa yang sumpa na unti-unting inilibing dito ni Gimo. Wika ni Manong Kamat. Nang marinig ito ni Tadag, halos pala isipan para sa kanya kung papaano nangyari ang bagay na yon. Kapag kasi bumibisita ang pangkat ni Teniente Gimo sa lugar nila, agad din naman yung lumalapit sa kanya nang walang anumang kakaibang bagay na ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin naman nilang tinalakay ang tungkol sa punong yon. Ayon kay Manong Kamat, kapag napabayaan nila yon ng ilang araw, maaaring humina ang depensa ng lugar. Walang maitutulong ang mga engkanto sa kanila, lalo pat pisikal na lason ang inilibing dito ni Teniente Gimo. Dagdag pa nito, wala siyang kaide-ideya sa kung ano maaaring makapatay sa sumpang yon. Pasensya ka na, Tadag. Wala akong gaanong karanasan pagdating sa ganitong sitwasyon. Alam mo kasi, noon pa man, iniiwasan ko na talaga ang tungkol sa pag-aral ng mga sumpa-sumpa. Hindi ko sukat akalain na darating pala ang panahong lubos kong kinakailangan ng aral na iyon. Wika ni Manong Kamat. Dahil sa sinabi nito, agad namang pumasok kay Tadag ang tungkol sa libretang ibinigay ng pinuno ng baryo ng mga antingero. Bagaman nabasa na niya ang kabuuan ng nilalaman nito, labis pa rin siyang nagbabakasakali na baka meron doong karunungang may kaugnayan sa mga sumpa. Halos inabot din siya ng ilang oras sa pagbabasa hanggang sa matuklasan na niya ang isang pahinang magkadikit. Paghiwalay niya sa dalawa, doon bumungad sa kanya ang mga orasyon at palipad hangin na merong kinalaman sa mga mutya. Matapos itong matuklasan ni Tadag, abot langit naman ang kanyang tuwa habang inilalahad ang bagay na yon kay Manong Kamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti niyang magkulong muna sa loob ng kanyang silid para pag-aralan ang mga ritual sa libretang yon. Hindi na sumabay sa kanya si Manong Kamat, lalo pat wala naman yung maitutulong dahil siya ang nagmamay-ari ng libretang yon. Nasa paniniwala kasi nila, hindi maaaring pakialaman ng isang nagtatanga ng karunungan ang libretang pagmamay-ari na ng iba. Kapag ginawa ito ng isang antingero ng walang permiso, maaari siyang magkasakit o hindi naman kaya ay mabaliw. Kung nagkataon ding malakas-lakas ang karunungan sa libretang yon, may posibilidad na masunog ang kanyang kaluluwa. Naniniwala din si Tadag, isa ang libreta sa pinakamahalagang bagay na tinatangan ng antingero. Kapag ang isang antingero ay walang libreta, hindi yun maituturing na antingero, gawa ng wala yung basihan at pagkukuhanan ng kanyang karunungan. Dagdag pa ni Tadag na ang mga mutyang maaaring tanganin ng isang tao
ay nakadepende kung ipinagkaloob ba ito o puwersahang kinuha sa pinaglagakan ng mga mutya. Sa paglalim ng gabi, nagawa na ngang makabisa ni Tadag ang lahat ng ritual na maaari nilang gawin para alisin ang punong yon. Habang naglalakad siya papalapit sa kakawan kasama ang mga tauhan niya, bigla namang bumungad sa kanila ang 5 wakwak na kasalukuyang nakatayo sa kanilang dinaraanan. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang hindi yun natutuwa sa kanilang pakay sa lugar ngayon. Dahil dito, sinubukan muna yung kausapin ni Tadag sa paniniwalang magagawa niya yung maitaboy ng mapayapa. Subalit, nang maramdaman nila ang pagtutol ng mga nilalang ngayon, doon na sila pa isa-isang nagsihanda. Paano kayo nakapasok dito? Galit na tanong ni Tadag sa mga nilalang. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, humalakhak lang naman ang mga ito na parabang merong nakakatawa sa sinabi ni Tadag. Maya-maya pa, pagramdam nila sa mga antingerong dahan-dahan ang pumapalibot sa kanila, doon na sila nagsitahimik. Lahat ng mga wakwak, seryosong nakikiramdam, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Bagaman konti lamang ang bilang ng mga ito, siniguro pa rin nilang mag-ingat sa kanilang mga hakbang sa kadahilan ng hindi pa nila alam kung ano ang kayang gawin ng mga nilalang. Maya-maya pa, pagposisyon ng mga tauhan ni Tadag, nasipat nilang lumundag ang mga wakwak at kasabay nito ang mabilisang pagsunggab sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, sumiklab ang digmaan sa lugar sa pagitan ng kanilang pangkat laban sa grupo ng mga wakwak. Noong una, medyo kampante pa ang tauhan ni Tadag na madali nila yung magagapi, subalit nang masukat na nila ang lakas at kabal ng balat ng mga nilalang, doon na sila unti-unting naalarma. Kahit alam nilang maraming baong mga usalang armas nila, tila bang hindi yun sapat para parusahan ang mga wakwak. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon na pagtanto ni Tadag na purong mga gabunan ang kanilang kalaban. Nagawa niyang malaman ang tungkol sa uri ng mga ito dahil sa bulong na kanyang narinig mula sa kanyang isipan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na siyang pagpipilian, agad naman niyang hinugot sa kanyang bewang ang daladala niyang latigo. Bago niya yun ihampas sa wakwak, binigyan niya yun ng basbas sa pamamagitan ng pagdikit nito sa singsing na sumisimbolo sa kaptan. Matapos niya yung maisakatuparan, doon na niya inumpisahan ang pagsukat sa taglay na kakayahan ng kanilang mga kalaban. Maniwala kayo o hindi, unang paghampas pa lamang ni Tadag ng kanyang latigo, kitang-kita na niya ang epekto nito. Kung hindi namimilipit sa sakit ang tinatamaan nito, mabilisan yung bumabagsak sa lupa na parabang nanghihina. Nang makumpirma na ni Tadag na tanging ang latigo lamang niya ang makakatalo sa mga nilalang ngayon, inabisuhan niya ang mga tauhan niya na umatras ng bahagya. Matapos yan, buong puwersa niya na yung sinugod hanggang sa hindi naglaon kusa na yung umatras. May katiting na pagkakataon para makagante ang mga nilalang ngayon ay hindi niya pinahintulutan, gawa ng ang nais niya tapusin sa lalong madaling panahon ang kanilang paglalaban. Maya-maya pa, nang wala nang magawa ang mga nilalang, napilitan na yung kumaripas ng takbo papalayo. Hinayaan lamang ito ni Tadag, gawa ng nasisiguro niyang hindi rin yun makakatakas ng buhay sa kanyang lupain, lalo pat maraming mga anggitay ang nagbabantay sa mga hangganan. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon sa kanilang harapan, agad naman nila yung narinig na sumigaw di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Hindi naman nila yun pinagbigyan ng pansin, gawa ng ang inaasahan nilang may gawa nito ay ang pangkat ng mga anggitay na kanina pang nagmamasid sa kanilang paglalaban. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, dali-dali naman nilang tinungo ang kakawan
para bunutin ang nasabing puno. Pagdating nila roon, agad namang isinalansa ni Tadag ang mga sangkap na kanyang gagamitin sa ritual. Migo, tawagin mo na muna si Manong Kamat. Sabihin mo kailangan ko siya rito. Wika ni Tadag sa isa niyang tauhan.